Rinig ng okay, ayan. And tayo po ay makakarinig ng special music mula po kay Sister Rachel Ann. Oh Lord, my God, and I know some wonder, consider all the worlds thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe display. And sings my soul, Savior God, to thee. How great thou art. And sings my soul to thee. How great through the womb and forest glades I wander and hear the birds sing swiftly in the trees. When I look down from lofty mountain grandeur and hear the brook and feel the gentle breeze, then sings my soul to thee. How great thou art, then sings my soul to thee. How great thou art, and when I think that God, his son, not sparing, sent him to die, I scarce can take it in. That on the cross, my burden gladly bearing, he bled and died to take away my sin. Then sings my soul, God to thee. How great thou art, then sings my soul to thee. How great thou art, thou art, when Christ shall come with shout of acclamation and take me home. What joy shall fill my heart, then I shall bow in humble adoration and then proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul to thee. How
how great thou art. Then sings my soul to thee. How great thou art, thou art. Amen. Amen po sa napakagandang awitin at sa mensahe. Praise the Lord. And thank you so much, Sister Rachel Ann. Ayan. And bago ko po bigay kay Brother Ray ang panahon, nais ko lang po munang batiin ang taga Cebu na si Nanay Lote and si Ate Lorna and si Sister MK and si parang hindi ko nabati si Sister Weng kanina. Good morning, Sister Weng and Sister Lilet. Ayan. Thank you sa inyong pag-join. And eto na po ang ating pinaka-aantay. Bibigay ko na po sa inyo, Brother Ray, ang pagkakataon. Salamat sa iyo, Sister Langing. At sa inyo pong lahat ay bumabati po ako na kayo po'y nasa mabuting kalagayan. Salamat, Sister Rachel Ann, sa napakagandang special number. At salamat din kay Sister Aida. Alam niyo, Sister Aida, napakabait niyo. Ngayon lamang po ako nakarinig. 3 na po nariringgan ko niyan, yung mga may utang pinapanalangin niyo, pinapatawad niyo. At talagang ganyan. At sabi nga ng Panginoon, patawarin ninyo ang sa inyo'y nagkakautang. Beno, tayo po ay mag-aaral, mga kapatid. Isang kontrobersyal na talk of the town, ika nga. Ito ay madalas pag-usapan ng maraming relihiyon sa ngayon. Pinagtatalunan. Maging sa loob ng Seventh-day Adventist ay hanggang ngayon po'y questionable pa rin ito. Kini-question ng ilan lamang itong mga tao na may kinalaman po sa ikatlong persona ng kadyusan, ang Espiritu Santo. Ang totoo po niyan ay napag-aralan po natin na ang Seventh-day Adventist, isa sa fundamental belief po natin, naniniwala tayo sa iisang Diyos na tinatawag, na ito'y binubuo naman ng 3 persona. Pag sinabing iisang Diyos, wala nang ibang Diyos pa na maaaring pumalit sa kanilang 3 persona. Kaya tinawag na iisa sapagkat wala na pong iba pa na lumalang ng langit at lupa, kundi ang 3 personang ito na tinawag sa iisang katawagang Diyos. Napag-aralan po natin ang tungkol sa Panginoong Jesucristo noong nakaraan linggo, noong Friday. Pinatunayan natin ang Panginoong Jesucristo ay Diyos, kapantay ng Ama, at talagang tunay na anak ng Diyos at tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Bueno, tayo tutungo naman sa ikatlong persona na minsan ay binabaliwala ito ng mga tao. Ang totoo niyan, Sister Joy, Sister MC, ay may pumapasok po sa ating mga aral tungkol sa Trinity. Ibig sabihin isiniset aside na nila, inaalis nila yung ikatlong persona. Ang kanilang pinaniniwalaan na lamang ay ang Ama at ang Anak, ang ating Panginoong Jesucristo. Wala nang third person na Holy Spirit. Sapagkat ang wika nila, kanilang paniniwala, ang Holy Spirit daw ay power lamang yun, puwersa lamang ng Diyos daw yun, at hindi daw po yun persona. Walang personality, ika nga. At naniniwala sila na ang Espiritu Santo ay kumakatawan sa Ama at sa Anak. Meron din naman naniniwala na ang Trinidad ay nahahati sa isang katawan. Yan ang tinatawag na oneness. Mga kapatid, alinman sa dalawang yan, Trinity at saka oneness, yan po'y hindi nating tinatanggap sapagkat hindi yan ang aral po ng Biblia. Ang aral po ng Biblia ay 3 persona sa iisang katawagan Diyos. Bueno, paano po pinatunayan ng Biblia na matibay ang ating pinanghahawakan na ang ikatlong persona, ang banal na Espiritu Santo, ay isang persona? Uulitin natin. The word
persona ay ginamit sa Hebrew o sa Greek na hypostasis. Na ang ibig sabihin pala ng salitang persona, Sister Langging, ito ay merong kalagayan. Merong personality. Meron siyang tinatawag na sariling kalagayang persona. Kaya tinawag siyang person. So God is a person because God has a personality. Meron siyang personalidad. Alright, yung banal na Espiritu Santo ay pinakikilala po ng Biblia na ito'y kasama na ng Diyos sa pasimula pa lamang ng paglalang. Pakinggan po ninyo, babasahin po natin sa isa pong paliwanag ng Biblia dito po sa aklat ng Genesis. Dito po pinakilala ng ating Panginoon na meron talagang tatlo na magkakasama. Sa 1:1 hanggang 2 ng Genesis. Pakinggan po ninyo ito mga kapatid. Ang sabi rito, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Tingnan natin. Singular word God ang ginamit dito. Hindi gods, hindi plural, hindi rin Diyoses sa Tagalog, kundi singular word na God or Diyos. Nang sabihin ng pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at lupa, merong kagad inintroduce. Tignan natin sa verse 2, ito inintroduce. At ang lupa ay walang anyo at walang laman. At ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman at ang Espiritu ng Diyos, ayan, may tinatawag kagad Espiritu ng Diyos, ay sumasa ibabaw ng tubig. So makikita natin may existence na kagad ang Espiritu Santo na tinawag na Espiritu ng Diyos. Marami pong katawagan sa Holy Spirit. Mamaya-mayang konti, ipakikita ko po sa inyo kung ano-ano ang ipinantawag na ginamit ng Bible para i-present, ipakilala ang Holy Spirit sapagkat ang Holy Spirit may iba't ibang taglay na katangian. At yung mga katangian yun, dun siya tinawag. Unang-una, tinawag siya ng Espiritu ng Diyos. Bakit? Galing siya sa Diyos eh. Magkakasama sila ng Diyos. At makikita natin, according to the Bible na pinanghahawakan ng Seventh-day Adventist, from the beginning, ang Holy Spirit ay existed na. Kasama ng aksyon na umaaksyon na lumalalang ng lupa. Pakinggan natin. Dito po sa aklat ng mga Psalms, sa mga awit, ay kanito kababasahan natin na kaya pala sumasa ibabaw ng tubig ang banal na Espiritu Santo ay sinusugo siya ng Diyos para itong lupang ito, itong mundong ito na punong-puno ng tubig ay mapaghiwalay niya ang tubig at ang lupa. Tignan natin. Ang sabi po rito, sa chapter 104 verse 30, ang sabi rito, iyong sinusugo ang iyong espiritu. Tignan mo natin, ano? Yung Holy Spirit pala na isusugo, na uutusan, na ipadadala ng Diyos. Kaya ang sabi ng Panginoon, iyong sinusugo ang iyong espiritu. Alright. So nung isinugo ng Diyos ngayon sa lupa ang Espiritu Santo, ano nangyari sa lupa? Sila'y nangalalang at iyong binabago ang balat ng lupa. Ayun. So, maliwanag ang stand ng Seventh-day Adventist sa Trinity na yung ikatlong persona ay creator. Lumalalang kaya Sister Aida, Sister Princess, nang sabihin ng Diyos na ang mundong ito ay nababalutan ng tubig, at ang Espiritu Santo ay sumasa ibabaw ng tubig, ibig sabihin may ginagawa siya. Kaya nang sabihin ng Diyos sa Genesis, mahiwalay ang tubig sa kapwa tubig. Nahiwalay yung tubig. At lumitaw ang katuyuan, ang tinatawag na lupa, na ang umaaksyon pala ron, Sister Joy, walang iba kundi ang Holy Spirit. Ang sabi, iyong sinusugo ang Espiritu at sila'y nangalalang at ang lupa
ay nagagawa. Naaayos. Sa makatuwid, creator ito. Tignan natin, sa chapter 33 ng Job, yung Espiritu Santo ay kasama rin lumalang sa tao. Kasama ng Panginoong Jesucristo, kasama rin ng Diyos Ama. Pakinggan natin sa Job, sa chapter 33. Ang ganda nitong talatang ito. Tignan lang natin sa chapter 33 ng Job, na ang sabi rito, tingnan natin dito, maliwanag dito sa book of Job na ang lalangin ng Diyos, ang tao po ay kasamang lumalalang din ng tao ang Espiritu Santo. Sa chapter 33, tignan natin ang verse, para eksakto tayo. Dito po sa chapter 33, ayan, verse 4. At kasama rin siya nagbigay ng hininga ng buhay sa tao. Tignan natin. Nilalang ako ng Espiritu ng Diyos. Ayan, kita natin, At ang hinga, yung hininga, itong nasa ilong natin, At ang hininga na makapangyarihan sa lahat, ay nagbibigay sa akin ng buhay. Sa makatuwid, mga kapatid, hindi lamang ang Panginoong Jesucristo ang nagbibigay ng buhay sa atin. Hindi lamang ang Ama ang nagbibigay ng buhay sa atin, kundi maging ang Espiritu Santo na kasamang lumalalang, ay nagbigay din sa atin ng hininga ng buhay. Kaya ang sabi, nilalang ako ng Espiritu ng Diyos at ang hininga ng makapangyarihan sa lahat ay nagbibigay sa akin ng buhay. So, maliwanag po. The Holy Spirit is one of the Creator. Isa sa mga lumalang sa atin. Isa sa mga nagbigay ng hininga ng buhay sa atin. Kasama ng Diyos Ama, kasama rin ng Diyos Anak. Kaya silang tatlo ay magkakasamang lumalang. Alright, ano ang sabi po ng Biblia? Paano pinatutunayan na talagang ang Espiritu Santo ay may sariling kalagayan na iba sa kalagayan ng pagkapersona ng Ama at ng Anak? Tignan po natin ang talata rin sa Biblia. Paano sila pinakilala ng Panginoong Hesukristo? Tignan natin na talagang isang person o may kalagayan o may personality ang Holy Spirit na iba sa personality o pagkapersona ng Anak at ng Ama. Pakinggan natin sa chapter 14, verse 16 and 17, mga kapatid. Mamaya makikita natin ang kanyang gawain. At ako'y dadalangin sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng ibang mang-aaliw, upang siyang sumainyo magpakailanman. Verse 17, sa makatuwid ay ang Espiritu ng katotohanan. Kanina, tinatawag siyang Spirit of God. Ngayon naman, tinatawag siyang Spirit of Truth. Bakit? Dala niya yung katotohanan At dala niya ang aral ng ating Panginoon, kaya tinatawag siyang Espiritu ng katotohanan. Alright, at ang sabi pa rito, na hindi matatanggap ng sanlibutan sapagkat hindi nito siya nakikita ni nakikilala man siya. Siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya'y tumatahan sa inyo at sa inyo. Wala po ba kayong napansin, mga kapatid? Tignan natin, pansinin natin sa verse 16. Ano ang katunayan na ang ating pinangahawakang aral na ang ikatlong persona, ang Espiritu Santo, ay may sariling pagkapersona na hiwalay sa pagkapersona ni Kristo at ng Ama? Ito yun, sa verse 16. Ito na yung tatlo. At ako'y dadalangin sa Ama. The second person. The first person is the one who praying to the Father. The second person is the Father. Alright. So, dalawang persona na sa first paragraph, dalawang persona pinakikilala. Isang dumadalangin at isang dinadalanginan. Ang dumadalangin ay si Kristo at ang dinadalanginan niya ay ang Ama. So, dalawa na. Nasaan ang ikatlo? Ito na. At kayo'y bibigyan niya. Sino magbibigay? Ang Ama. At kayo'y bibigyan niya ng ibang
another mang-aaliw, ibang mang-aaliw, another comforter. Sa makatuwid, itong comforter na ito ay iba. Iba kay Kristo na dumadalangin, iba doon sa Ama na dinadalanginan ni Kristo na siyang magbibigay sa atin ng ibang mang-aaliw. Sa makatuwid, dito pa lamang po ay kita na po natin ang tatlong magkakasamang persona na nagtutulungan sa kaligtasan ng tao. Una, ang Kristo, alang-alang sa atin para tayo magkaroon ng kaligtasan, dadalangin siya. Ang dadalangin niya ay ang Ama, the second person dito sa paragraph na ito. And then, bibigyan tayo ng ibang mang-aaliw. That is the third person, ang Holy Spirit. So maliwanag, tatlo sila. At maliwanag, tayong lahat na rito ay pare-pareho tayong tumanggap ng baptism, hindi po ba? Baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Tatlo. So tatlo silang nagkakatulong. Napakaganda talaga, no? Ngayon, mga kapatid, ganito. Ano ang gawain ng Holy Spirit? Ipaliwanag ko sa inyo ng konti bago ako matapos. Ang gawain ng the Father, the work of the Father, ay magbigay ng salvation sa tao. Ang sabi sa 3:16 ng John, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Tingnan natin, ang gawain ng Ama, tagapagbigay ng kaligtasan sa tao. Ano gawain ng anak? Ang gawain ng anak ay tagapagligtas. Savior. Pagkatapos, siya rin ang tumubos ng ating mga kasalanan. Pagkatapos, siya rin ang bubuhay sa mga patay, ang ating Panginoong Jesucristo. So nakikita natin yung kanilang mga parts para sa salvation ng tao. Ang Ama nagsugo sa kaligtasan ng tao, yung anak ang gumawa ng salvation, pagkatapos yung ikatlo, ang Holy Spirit, ano ang kanyang tungkulin para tayo ay manatili sa salvation na ginawa at pinagkakaloob ng Panginoong Jesucristo at ng ating Amang nasa langit. Now, tignan natin. Andito na tayo sa magandang gawain ng Holy Spirit. Ito na. John chapter 16. Makikita natin yung tatlong gumagawa sa salvation natin. Alright. Verse 8. Chapter 16 verse 8. Ito ang unang gawain niya. Una, pag tinanggap natin yung power and guidance of the third person, that is the Holy Spirit, ganito gagawin niya sa atin, Sister Aina. At siya, pagparito niya, the Holy Spirit, ay kanyang susumbatan ang sanlibutan tungkol sa kasalanan at sa katwiran at sa paghatol. Ayun, ang unang gawain niya, susumbatan tayo mga kapatid. Kaya nakukonsensya tayo kapag tayo may nagagawang pagkakamali. Para wag tayong makapagpatuloy sa kasalanan. Para wag tayong malugmok sa kasalanang pinanggalingan na natin. Tinawag na tayo ng Panginoong Jesucristo, hinuhubog tayo sa kanyang aral. Kapag tinanggap na natin ang Panginoon, nabautismuhan tayo sa tatlong personang ito, kapag tayo nakaagawa ng pagkakamali, hindi tayo iniiwanan ng Holy Spirit, tayo ay sinusumbatan. Kaya sabi rito, pagparito niya, o pagkasinugo na sa atin, ay kanyang susumbatan ang sanlibutan tungkol sa kasalanan. Pag ang tao nagsasabing, Christian ako, pero wala tayong nararamdamang repentance. Hindi tayo nagbabago ng karakter. Kung yung karakter natin bago makilala natin si Kristo, ganun tayo. Nung makilala natin si Kristo, nabautismuhan tayo, ganun pa rin ang ating ugali. Wala tayong tinatawag na sumusumbat sa atin. Walang guidance ng Holy Spirit. Di ba? Alright, tignan natin sa 13. Tuloy natin sa 13. Ayan. Gayon may kung siya ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, the Holy Spirit again.
pag tinanggap natin, dumating sa atin, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Tingnan ninyo, papatnubayan tayo sa buong katotohanan. Ano ba yung katotohanan? Pinag-aralan natin maraming beses dito. Ang sabi ni Jesus, 17:17 ng John, pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Di ba? O, kaya kapag tayo may guidance ng Holy Spirit, mga kapatid, yung the Word of God na tinawag na katotohanan, the truth, the Word of God, hindi nawawala sa isipan at puso natin. Yun din na lumalabas sa bibig natin, may payo tayo. Pinapatnubayan tayo ng Espiritu Santo sa buong katotohanan. Now next, pag nasa atin ang guidance ng ikatlong persona, the Holy Spirit, ito ginagawa niya pa. Sapagkat hindi siya magsasalita, tignan niyo yung ginagamit ng mga words, hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili. Brother Sherwin, may sariling kalagayan yung Holy Spirit, ano? Hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili. Alright. Totoo ba na hiwalay ang sarili ng Holy Spirit sa kalagayan ng Ama at ng Anak? Tuloy natin ang basa. Kundi ang anumang bagay na kanyang marinig o nakikinig din siya. Ibig sabihin, meron siyang pakinig. Ang mga ito ang kanyang sasalitain. O, may sarili siyang kakayahang magsalita. At kanyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. Inuutusan din siya. Pinadadala siya ng Ama. Pinadadala siya rin ni Kristo kung ano ang mga mensahe ng Diyos, yun ang nire-relay niya sa atin. So yun ang work of Holy Spirit. Kaya kung tayo ay merong mga kaisipang napapaalalahanan tayo ng salita ng Diyos, nakukonsensya tayo, pagkatapos tayo'y laging nagsisisi, siyempre, halos sa buhay natin marahil nagkakamali rin tayo, nagpapaka-perfecto pa lang tayo sa ibabaw ng lupa, nagpapakabanal tayo, so hindi tayo nilalayuan ng tukso. Ang mahalaga ron, nasa atin yung guidance ng ikatlong persona, tayo ay sinasaway. Alright. Tignan pa natin ang work of the Holy Spirit. Ang ganda no? Sa chapter 8 ng Romans, maganda ito, 22 and 23. Tignan natin sa book of Romans, tinutulungan niya rin tayo manalangin. Minsan po ba tinatamad tayong manalangin, mga kapatid? Tignan ninyo ang nararanasan natin sa mundong ito. Ang sabi ni Paul, naging karanasan niya, sapagkat nalalaman natin na ang buong nilalang ay humihibik. Ibig sabihin ay umiiyak, nagbireklamo. Bakit? At nagdaramdam, nasasaktan sila. Dahil saan? Na may kahirapan na kasama natin hanggang ngayon, mga kapatid. Magulo sa libutan, mahirap ang buhay, mareklamo ang mga tao dahil sa kahirapan, sa taas ng mga bilihin. Ano ang sabi ngayon sa verse 23? Ano ginagawa ng Holy Spirit? At hindi lamang gayon, kundi pati naman tayo na mayroong mga bunga ng Espiritu. Ayan na. Sa makatwid bagay tayo na may nagsisihibik. Ibig sabihin tayo ay umaangal din, nagrireklamo rin, nagsisihibik. Sentiments, naglalabas tayo ng mga sentiments sa ating sarili. Sa paghihintay ng pagkupkup na dili iba't ang pagkatubos ng ating katawan. So, minsan nabibigkas natin, sana dumating na ang Panginoon, hirap na tayo. Ano ginagawa? Sapagkat tayo'y iniligtas sa pag-asa, dapat ang pag-asa na nakikita ay hindi pag-asa, kaya't sino ang umaasa sa nakikita? Kaya sabi rito, dapat kung nagsisiasa tayo sa hindi natin nakikita, kung magkagayoy hinihintay natin ang pagtitiis, ang sabi dito. Ito na. So, meron tayong temperance, pagtitiis, mga kapatid. Anong tulong ang inaabot sa atin ng Holy Spirit? Ito na.
At gayon din naman, ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan. Ayan mga kapatid, ano? Kaya pagka tayo nagtatagumpay sa isang bagay, hindi tayo pwede magmalaki. Bakit? Kaya tayo nagtagumpay, hindi dahil sa ating kalakasan, kundi by the Holy Spirit na tumulong sa atin. Sapagkat hindi tayo marunong manalangin, o di ba? Minsan tayo ay nahihirapan manalangin, ano? Sabi nga sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Ngunit ang Espiritu rin ang namamagitan. Ba? Mediator din pala natin sa prayer ang Holy Spirit. Ano ginagawa niya? Ngunit ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa ating mga hibik na hindi maisinsay ng ating pananalita. Kita nyo? Hindi maisinsay sa pananalita. Kaya mga kapatid, kapag tayo nananalangin, sasabihin natin, ang ganda naman manalangin ni kapatid. Ibig sabihin nun, tinutulungan siya ng Holy Spirit sa pananalangin. Kaya tayo mga kapatid, pag nararamdaman natin na tayo kinakailangan manalangin, huwag natin pigilan. Inuudyukan tayo ng Holy Spirit na tayo manalangin. Sa gabi nga po bago tayo matulog, ako, sasabihin ko po sa inyo, minsan pagod na pagod ako, no? Totoo yan, inaamin ko, minsan tinatamad ako manalangin Minsan nakahiga ako, Panginoon, bahala ka na sa akin. Kumbaga sa Ave Maria, bahala ka na kung magising pa ako bukas o hindi. Pero kung meron nararamdaman kayo, Sister Princess, Brother Sherwin, manalangin ka muna bago ka matulog. Abay, wag mong pigilan yun. Bakit? Tinutulungan tayo ng Holy Spirit na manalangin. Baka malay mo, hindi na tayo magising kinabukasan, kaya tayo inuudyukan na manalangin sa gabi. Hindi lamang sa gabi, bago tayo lumabas ng tahanan, bago tayo pumasok, manalangin tayo, baka paglabas natin hindi naman natin inaasahan. Baka madisgrasya tayo, hindi po ba? So, yun po ang gawain ng banal na Espiritu sa atin. Lastly, sa pagtatapos mga kapatid, ito ang iwasan natin. Ito ang nakakatakot. Nababasahin ko sa inyo at ito'y kinatatakutan ko rin sa Kapitulo 12, versikulo 32. 12:32 ng Aklat ng Mateo. Ganito ang sinasabi. 32, ang sabi ganito. Mga kapatid, at ang sino mang magsalita ng isang salitang laban sa anak ng tao ay ipatatawad sa kanya. Dadapwat ang sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi ipatatawad sa kanya kahit sa sanlibutang ito o maging sa darating. So, iba yung ama, iba yung anak, magkasala ka sa ama, magkasala ka rin sa anak, may kapatawaran tayo mga kapatid. Pero pag nagsalita tayo laban sa Espiritu Santo, hindi ipatatawad sa atin. Alam niyo kung bakit? Ganito yan. Kapag nagkasala tayo sa Diyos, bakit meron tayong kapatawaran? Yan ang question Pero bakit sa Espiritu Santo wala akong kapatawaran? Ganito po yan. Pag nagkasala tayo sa Diyos, lalo na sa Ama, may kapatawaran po tayo. Magkasala ka rin kay Kristo, may kapatawaran kayo. Alam niyo kung bakit? Kasi si Kristo, mediator, tagapamagitan. Pero magkasala tayo sa Espiritu Santo, wala na hong kapatawaran. Bakit? Hindi ka na pamamagitanan dyan ni Kristo. Pagka nagdesisyon ni ikatlong persona sa kanyang sarili, na ikaw hindi ka niya napatatawarin, abay, delikado na po lagay natin yan. Alam niyo po ba, sabi ng Biblia, di ko nababasahin, hahaba tayo Ang sabi sa Biblia, ang masama ay lalong magpapakasama. At ang mabuti ay lalong magpapakabuti. At ang matuwid lalong magmamakatuwid. At ang banal ay lalong magpapakabanal. Bakit ganon? Bakit yung masama lalong magpapakasama? Kasi ito yung mga taong nakatikim na ng Holy Spirit. Pero iniwanan na sila, kaya nagpakasama sila ng nagpakasama. Wala nang guidance Wala nang konsensya, wala nang susumbat. Bakit? Nilabanan nila
Pero yung mga gumagawa ng mabuti sa ating Panginoon, mga nagpapakabanal, nagmamakatuwid sa harapan ng Panginoon, sila'y lalong magiging matuwid, sila'y lalong magiging banal. Bakit? Sapagkat they follow the instruction of the third person of the Holy Spirit. So ganun po kahalaga mga kapatid, ang third person na pinag-aralan natin ngayong hapon na mahalaga na ang Espiritu Santo ay panatilihin natin. Kahit tayo'y may nagawang pagkakamali, basta na konsensya tayo, iluhod kagad natin mga kapatid, ipanalangin natin para tayo ay mapatawad at malinis sa ating mga pagkakamali. Yan muna, lalawak pa yan sa ating questions and answer. Salamat po. Amen. 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 Amen po sa napakagandang pag-aaral. Brother Ray, salamat po. And nais ko lang pong batiin ang hindi ko po nabati kanina. Sister Hilda, good morning. And Sister Ingrid, ayan. Thank you po. Good morning dyan. And okay, yan lang po. Okay, maraming po salamat mga kapatid. Pwede po tayong mag-open po muna ng cam para sa ating picture taking. Ayan. Yung pwede lang po, open po tayo. Yung hindi po, okay lang din po. Ayan. Okay. Okay, Nay, Lote, smile ka, Nay. 1, 2, 3. Wait lang po ha. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, thank you so much po mga kapatid sa inyong camera and sa magandang smile. Ayan, thank you, thank you. And tayo na po ay babalik sa ating napakagandang napag-aralan. Sino po ang meron pong hindi naintindihan o katanungan po, pwede po kayo agad magtaas ng kamay para masagot po ni Brother Ray. Ayan. Kung wala pa, meron nakataas. Si Brother Ariel. Brother Ariel. Si Brother Ariel, ngayon ko lang Salamat nakita. po, Brother Ariel. Good afternoon po. Sige po, nakataas po ang kamay nyo. Sige po. Ay, babati lang po ako ng magandang hapon sa inyong lahat. Magandang hapon din po. Magandang hapon. Magandang hapon sa ating lahat. Kamusta na po sa mga kapatiran natin? Mabuti po. Namiss ka Lalo namin, na- Brother Ariel. Lalo na kay Kuya Ray, talagang grabe ang iyong gawain. At maraming mga bunga. Ang binabato ng napakaraming bato ay siyang maraming bunga talaga. Salamat, Amen. Brother Ariel. Salamat sa Panginoon. Salamat sa iyo. Salamat din sa mga panalangin natin sa mga kapatid na ang naging bunga ng mga gawain natin ay bunga po ng mga pananalangin natin para Amen. maging sila ay maging handa sa pagdating ng Panginoon. Amen. Yeah. Amen. Amen. Okay po, maraming pong salamat, Brother Ariel. Ayan, sa pag-join muli, sana sa susunod mag-join po uli kayo, Brother Ariel. Ayan. Mangyayari yan, And- mangyayari yan. Amen. 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 Thank you po. Ihanda nyo na po yung mga tanong nyo, mga sister. And ako po, Brother Ray, may tanong po ako. Opo. Yung ano po, Brother Ray, yung pag nagpe-pray po tayo, yung pinaka-last, sinasabi po natin in Jesus name po ang last. Pero pwede rin po ba yung yung in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, yung ganun po nagpo-pray. Pero may the Father, the Son, the Holy Spirit, kompleto naman po. Kompleto, no? Oo. Pagka nanalangin naman tayo talagang kompleto, no? Mga kapatid, meron pong instruction ng Panginoon ng tamang pananalangin natin. Itinuro na po sa atin. Hindi na po natin kinakailangan in the name of the Father, of the Son, the Holy Spirit. Hindi na po kailangan yon sapagkat do sa loob ng panalangin pa lamang ninyo ay binabanggit na po ninyo yung tatlong persona eh. Mhm. Binabanggit na po natin, pakinggan ninyo kung paano. Una,
Ang isa sa itinuro ng ating Panginoon kung paano tayo mananalangin ay ito po. Dito po sa aklat ni Mateo, dito po'y buo na ho nating matatawag yung tatlo eh. Dito po sa Kapitulo 6 na ang bersikulo po ay 8 na ang sabi ganito hanggang tuloy-tuloy po sa 9. Huwag nga kayong magsigaya sa kanila sapagkat talastas ng inyong ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago ninyo hingin sa Kanya. Sa verse 9, magsidalangin nga kayo ng ganito, Ama namin na nasa langit ka, sambahin ang pangalan mo. Dito pa lamang binanggit na natin ang unang persona, yung Ama namin. Di po ba? Ngayon, sa kabuuan ng ating hinihiling sa ating panalangin, may instruction din ng Panginoon. Kapag dumalangin ka sa Ama, ay meron ka pang isang instruction na susundin sa bahagi ng panalangin mo. Ganito ang isang dadalangin natin. Dito po sa aklat ni Juan sa Kapitulo 14 na ang bersikulo po ay 16. Pakinggan po natin kung paano tayo mananalangin. Ang sabi ganito, taas natin sa 14. Di humingi tayo, Ama naming nasa langit ka, sambahin ang pangalan mo, bigyan mo kami ng kakanin sa araw-araw. Doon pala sa panalangin natin sa Ama na ina-address natin, doon tayo humihingi ng tulong. Ang sabi ni Kristo, pag humingi ka ng tulong, humingi ka sa dalangin mo sa Ama, ganito ang kasunod mong gagawin. Kung kayo'y magsisihingi ng anuman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin, sabi ni Kristo. Tingnan nyo, at ang anumang inyong hingin sa aking pangalan ay yaon ang aking gagawin upang ang Ama ay lumuwalhati sa anak. Sa makatuwid, pareho tayong humihingi sa kanila. Ama naming nasa langit ka, bigyan mo kami ng kakanin sa araw-araw, etc., etc. Pagkatapos mo humiling, Panginoong Yesus, hinihiling po namin ito sa pangalan mo. Asan ang Holy Spirit doon? Basahin natin sa Lucas. Sa Lucas 11, kasama ring hinihingi ang Holy Spirit. Pakinggan natin sa bersikulo 13 ng Kapitulo 11 ng Lucas. Sister Langging, ito na. Kung kayo nga, bagamat masasama, ay marurunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama sa kalangitan na magbibigay ng Espiritu Santo sa nagsisihingi sa Kanya? O sa makatuwid, doon pa lamang sa panalangin natin, kumpleto rekados na. Dumalangin ka, Ama naming nasa langit ka. O sambahin ang ngalan mo. O sundin ang loob mo. O lahat yan, puro kahilingan. O patawarin mo po kami, bigyan mo kami ng kakanin, iligtas mo kami, tulungan mo kami. Lahat ng panalangin natin. At the same time, pag tayo humiling, hihiling ka rin ng guidance ng Holy Spirit. Ama, pagkalooban mo kami ng banal na Espiritu Santo, patnubayan kami. O lahat ng hiniling natin sa Ama at sa Espiritu Santo, hihiling ka rin kay Kristo. Sa panong pamaraan? Panginoon, hinihiling namin ito sa pangalan mo, sa pangalan ni Hesus Kristo. Hindi ba? So, kumpleto na po yun. Hindi na kinakailangan yun sa pangalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Wala na yun. Brother Ariel. Amen. Amen po. Maraming po salamat, Brother Ray. Oo. Yung pong masakasabat lang po. Okay Yung po po. kasi ang Kuya Ray, maano ko lang po kasi merong iba ganyan nga po yung tama po yung tanong ni sister na Oo. may nagdadasal ng ganyan. Minsan sa church natin, mga member natin may ganyan pa rin. Parang namamahay pa rin ata sa pagiging Katoliko. Kaya meron pa rin ganong klaseng meron pa rin silang ganong paraan. May iba sinasabi nila sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus, Amen. Meron namang ganon silang ginagawa. Kuya Ray, ganyan. Pero mga kapatid, yung po kasi ay pagka binabanggit natin yung Ama, Anak, Espiritu Santo, wala lang. Tanong lang Kuya Ray, medyo maano lang po tayo para malaman na rin po nila. Kung sakasakali po ba, Kuya Ray, na masasabi natin yung Ama, Anak, Espiritu Santo, bagamat nasasabi na nga natin yung simpleng panalangin magi sa Biblia, pero mababanggit man nila yung ganong tatlong bahagi na yan, yung Ama, Anak, Espiritu Santo. Ang tanong po
Nagkakamali po ba sila doon, Kuya Ray? Hindi po. Hindi po nagkakamali sapagkat si Kristo may sabi, oh, humiling kayo sa Ama. Hindi ba? Oh, Hindi po Kuya Ray, ang ibig sabihin kung Humili- sakali po ba nababanggitin po nila yung sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. Ganun pa rin po ang kanilang pinakahuli ng kanilang panalangin, ganun. Ang tanong lang po din, nagkakamali po ba sila? para sa akin hindi kapatid na wala namang pinagbawal ng Panginoon eh. Ayun Wala po, pong yun. pinagbawal ng sa akin hindi po. Hindi po nagkakamali. Opo. Kasi ang tanong ka po kasi ni Sister Rina kanina ay may mga ganung mga ganun yung mga kapatid. Sa huli, Apo. ganun ang sasabihin. Pero ngayon, ang ganda po ng instruction ng Bible na sabi ni Jesus sa John 14, ano man ang hinihingi nyo sa Ama, ay ibinibigay sa aking pangalan. Di ba Kuya Ray, no? Yes. Nakalagay Oo. po yun. Yan. Kaya maganda na maging malinaw sa atin na kung mabanggit man nyo, walang problema. Pero Walang mas problema. mainam siguro makilala natin yung simple instruction ng Panginoon. No? Ay, nandoon na po kasi kompleto Ricardo, sang-ayon sa sinabi ni Kuya Ray na sinabi ng Biblia, mga kapatid. Tama po yun. Oo. At saka halimbawa mga kapatid, ito sa bagay nabuksan na ito tungkol sa prayer. Minsan mga kapatid, pagka tayo naanyayahan, kapatid, pwede ka ba mag-opening prayer? Ano napansin nyo ron, mga kapatid? Ayan. Kasi ang narinig natin prayer di ba, brother Ariel? Pag Opo, sinabing prayer. opening prayer, ibig sabihin ikaw ang magbubukas ng programa sa Tama. pamamagitan ng panalangin. Kasi merong iba sister o brother, pwede ka ba mag-opening prayer? Sige, mananalangin ako. Naku, lahat dinalangin na, pati yung kasi namatayan kami, tulungan niyo po yung mga kamag-anak kong namatayan, yung kapatid natin. Hindi na opening prayer yung closing prayer na kasama ron. Kaya kinakailangan pag opening prayer, bubuksan mo lang yung programa. Huwag mo isasarado. Lahat sinama na eh. Parang intercessory prayer na ang nangyari. Oo. Ibigyan mo kami nakakanin, Panginoon. Ingatan mo kami. Hindi na opening. Opening at saka closing prayer na po yun. Dito po sa mga kapatiran natin sa Kawayan, kapag ang care group namin, pag nagtuturo kami, sinasabihan namin yung mga kapatid. Pag sinabing opening prayer, siyempre alam naman natin ang program, ibig sabihin, ipambungad lang ng panalangin, nagabayan ang programa, yung mga magpa-participants, at ang mga nakikinig, at sa pangalan ni Jesus. Yun lang, napakasimpleng payak lang, napakasimple. Pag-closing naman ng prayer mo, yung kadalasan sa closing prayer, speaker na yan bihira na lang yung ibang tao ang magdadasal niyan Di ba Kuya Ray? Di ba Yes, oo. Pero pag ikaw naman ang kinuha ng intercessory prayer, ay ihanda mo ng tuhod mo. Ibig sabihin, talagang lahat ata ng kakalkalin mo na ang mga pananalang kasi intercessory prayer na yan. Ayan po mga kapatid. Pero pagdating sa kasi madalasan mga kapatid natin, siguro pag nahawakan ng microphone, lahat ata ng, yun nga po ang problema lang talaga Kuya Ray, kapag hindi natin naturuan ng tamang instruction ang mga kapatid kung paano, ano ang idadalangin, ano ang maganda, ano lang yung dapat. Kasi pag hindi, naku po, sa sobrang nervyos niyan, lahat ata ng mga hindi dapat idasal, dinasal na. Kaya pagdilat ng mata mo, merong kwento yan dahil daw hindi doon niya malaman kung paano niya isasara ang panalangin. Naku, alam niyo, sinabi niya, nagdasal siya ng dasal. Dahil hindi niya alam kung paano niya isasara yung panalangin. Yung mga kapatid, hinihintay naman nila, ang tagal naman manalangin tong taong to. Hindi pa niya alam kung paano isasara. Alam niyo, ang ginawa pala ng tao, tumakbo na pa sa labas, sumigaw siya, Amen! Sobrang hiya niya. Sa labas na sumigaw, Makasingit lang ako. Makasingit lang ako. Sumigaw na siya, Amen! Sabi niya gano'n, ako mahirap yung ganyan. So ibig sabihin, turuan natin na ito lang yung payak para hindi na siya nervyusin. Kaya mga ganyan, dapat talagang matuto tayo. Makasingit lang ako. At ako Sige ay po, sige. ano lang, 1 minute lang. Doon na sa about sa pag-address ng prayer. Actually, sa ngayon, wala pa naman ako naririnig na sa church natin, pag bungad ng panalangin, kasi sa ibang reliyon kasi, ang bungad ng panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Di ba yun ang bungad ng panalangin, no? Yes. Ano bang tamang address? Kasi minsan may naririnig pa rin ako
na ang bungad niya, Dear Jesus, no? Kanino ba dapat natin i-address yung panalangin? Kay Jesus ba o sa Ama? Kasi minsan, tama lang ba natin i-correct yung kapatid na pag nag-pray siya? Kasi sa mga anak ko kasi tinuturo ko, pag nanalangin kayo, i-address nyo to the Father. Hindi yung Oo. Papa Jesus, di ba? Kasi may ganun kasi mga bata, di ba? Kailangan pala bata pa lang maturuan na natin na kung saan nila i-address yung bungad ng panalangin nila. Kasi kahit yung mga kapatid natin ngayon, pag nagsimula ng bungad ng panalangin, ang tawag nila Dear Jesus eh. 'Di ba? Sa mga bata ngayon, Papa Jesus. Ganun ba yung saan ba natin dapat i-address yung ating panalangin, Kuya Ray? At saan natin Oo. tatapusin, no? Kung ako ang Magandang tanong yan, tatanungin, magandang tanong. magandang tanong yan mga kapatid. Ano? Pakinggan natin ang isang talata mga kapatid. 17:5 ng aklat ni Mateo. Ganito ang instruction ng God the Father sa ating mananampalataya. Sa 17:5 ng aklat ng Mateo, pakinggan po natin ito mga kapatid. Ano? Ito'y guidance sa atin, ano? Patnubay sa atin kapag tayo mananalangin. Samantalang nagsasalita pa siya, si Kristo, narito ang isang maningning na alapaap ay lumimlim sa kanila. At narito ang isang tinig na mula sa alapaap na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan. Tignan niyo to mga kapatid, yung last passage ha. Siya ang inyong pakinggan. Dito wala na tayong pagtatalunan, ano? Hindi na to debatable. Si Kristo, yung aral ni Kristo ang ating pakiinggan, doon tayo tinuturo ng kanyang Ama. Alright. Tanungin natin si Kristo, Panginoon, kung ikaw ang aming pakiinggan, paano mo itinuturo yung tamang paraan ng panalangin? Kanino ba dapat namin i-address ang aming panalangin? Pakinggan ninyo, dito po sa aklat ni Mateo, babalikan na naman natin yung aklat ni Mateo, ano? Sa kapitulo 6 na ang bersikulo ay 8 hanggang 9. Ito sabi. Si Kristo, pakiinggan natin dito, aral niya to eh. Huwag nga kayong magsigaya sa kanila, sapagkat talastas ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago ninyo hingin sa Kanya. Kanino po tayo hihingi sa pamamagitan ng panalangin? Sa Kanya. Kanino yon? Sa Ama. Diretso. Magsidalangin nga kayo ng ganito. Ama naming nasa langit ka, sambahin ang pangalan mo. Kaya mga kapatid, Amen, amen. huwag na tayo liliko. Naintindihan na ng Panginoong Jesucristo yun. Kasi si Kristo may turo eh. Kung kayo mananalangin, humingi kayo sa Ama. Dinadala tayo ni Kristo, papalapit sa kanyang Ama. Eh bakit sa Ama? Kasi si Kristo mediator eh, tagapamagitan eh. Kaya kung ano man ang hilingin natin sa Ama, na ito'y hinihingi natin sa pangalan ni Kristo, ay ipagkakaloob ng Ama. Ibig sabihin, nire-recognize din natin yung kanyang anak bilang tagapamagitan natin. So sa Ama po tayo dadalangin. Dumiretso tayo sa Ama. Yun ang turo ni Kristo eh. Amen, salamat. Amen. Amen. Napakaganda po ng Meron paliwanag, pa akong- Brother Ray. Meron pa akong dagdag dito, Kuya Ray. Kung Sige, okay sige. lang mga kapatid. Brother Ariel. Kuya Ray, medyo iyan po natin. Kung minsan sabi nga daw po maganda po. Kasi kadalasan madami tayong makikita na Jesus direct to kay. Bagkamat masarap naman din banggitin ang pangalan ni Jesus na ating Amen. Panginoon naman. O, pero may instruction yung Panginoong Jesus eh. Ang sabi niya sa Ama nating na nasa langit. Ano po, no? Kuya Ray. Pero ngayon, mag-ingat din po tayo, lalo tayong mga Tagalog tayo. Kung minsan, iba nagdadasal ganito eh. Ama naming makapangyarihan sa lahat. Ganun ang salitaan nila agad, di ba Kuya Ray, no? Yan, Ama namin makapangyarihan sa lahat. O, Ama namin naman talaga. Tapos, ang daming sinasabi. Parang may nakakalimutan dong idiin. Kasi sa lupa, Kuya Ray, may dalawang ama-ama, may isang nag-aama-amahan, meron tunay na ama. Tama po ba? Tama ba, Kuya Ray? Meron nagpupunwaring ama, isa naman talagang totoong ama. Kaya nga sabi nga ng Panginoong Hesus Matthew 6:9, sabi niya, magsidalangin nga kayo ng ganito, Ama naming na nasa langit ka. Ibig sabihin,
nais ng Panginoon i-address ang tamang panalangin sa Ama natin na nasa langit. Mabuti pa yun sa English, maganda eh. Our Father in Heaven. Di ba? Na-address agad eh. Our Father in Heaven. Ang ganda. So, ganda. Pero sa Tagalog kasi, minsan, ang mga katagalugang gaya ko, ang ganda eh. Ama namin makapangyarihan sa lahat. Kami po ay narito. Kaya sabi ko sa mga kabataan minsan, sa mga kapatid, mamaya iba na po yung dinadasalan mo. Maya siguraduhin mong Ama namin na nasa langit yan, babaya kay Satanas tayo nagdadasal. Problema yan. Sabi na, ganun ba yung brother? Oo, yun ang instruction ng Bible. Kung sana sinabi lang ni Jesus na, Ama namin, ganito, magsidalangin kayo ng ganito, Ama namin, so. Wala namang sinabi. Ang sabi ng Panginoon, linaw ang sabi ng ating Panginoon Jesus, Our Father in Heaven. Sa Tagalog, Ama naming na nasa langit. Dinidiin ng ating Panginoon Jesus na ang ating Ama, ina-address niya na hindi tayo maliligaw, doon sa langit yun. Yung Ama nating na mga nasa langit, kako. Hindi yung Ama natin na amahan lang dito sa lupa. Ay tiwalay ba ko dito sa Satanas? Kaya kako, mag-ingat kayo. Kung gano'n. Kaya minsan nagdadasal kayo, bakit yung dasal ko hindi nangyayari? Bakit akala ko, bakit gano'n yung mga prayer answer ko is a prank? Napaprank daw sila, prank. Kasi nga, mali yung dasal nila. Ama namin lang, wala namang sinabing nasa langit. Kaya, na-prank sila ni Satanas. Kaya minsan, sinisisi natin minsan yung Diyos. Ito'y pananaw ko lang po yan pananaw ko lang po yun. Dagdag ko lang doon. Dahil ang ganda ng sabi ni Kuya na, nandoon na instruction ni Jesus na nasa Ama na. Tapos ang huli, kanino natin hihingin na lahat yun, ay sa pangalan niya. Siya yung credit card natin eh. Di ba? Siya po yung credit card natin eh. Hingin natin sa Father, tapos ikakaskas mo in the name of Jesus. Kasarap naman po talaga. Kaya kompletos recados talaga yung ating pananalangin. Yun na po ang konti kong maidagdag. Amen. Amen. Amen po, Brother Ariel. Maraming po salamat sa napakaganda at liwanag. And nakataas po si Sister MC. Go ahead, Sister Maricel. Hello po, have a great day po sa lahat. Husband po ni to. Hello po, Brother Oliver. Sige po. Brother Oliver. Kuya Ray, may tanong nga pala ako regarding dito sa Matthew 4:1. Sabi Yes. po dito, Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. Ang tanong ko po dito, dalawa. Bakit po the Holy Spirit is leading him to be tempted? At is it possible ba na the Holy Spirit will allow us or will lead us to be tempted as well? I-flash natin sa screen sa Matthew chapter 4 verse 1. Okay. Maganda yan, maganda. Okay. Nang magkagayoy inihatid ng Espiritu Santo si Jesus sa ilang upang siya'y tuksuhin ng diablo. Tuloy natin sa 2. At ang siya'y makapag-ayunong 40 araw at 40 gabi, sa wakas ay nagutom siya. Mga kapatid, makita natin bakit nga naman mismo ang Holy Spirit ang naghatid pa kay Kristo sa ilang nung siya'y matapos mag-ayuno ng 40 araw, 40 gabi. Bakit? Mga kapatid, pinahintulutan dalhin talaga ng Espiritu Santo ang ating Panginoon. Sapagkat siya'y dilalapitan na ng diablo nung panahon na yun, siya'y talagang ready for temptation, talagang tinutukso. Pinahintulutan po talaga yon ng Espiritu Santo. Alam niyo kung bakit? Pakinggan po ninyo. Kinakailangan mangyari po yun, Brother Tivor, sapagkat ang sabi sa Deuteronomio 8:2, ganito po kababasahan natin. Kaya pinahintulutan yon. Ang sabi ganito, ang lahat ng iniuutos sa iyo sa araw na ito ay inyong isasagawa. Si Kristo'y tumanggap din ng mga utos na mula sa Ama nung siya'y sinugo rito, upang kayo mga buhay at dumami at inyong mapasok at ariin ang lupain na isinumpa ng Panginoon sa inyong magulang. Ito na reason.
at iyong alalahanin ng buong paraan na ipinatnubay sa iyo ng Panginoon mong Diyos nitong 40 taon sa ilang upang kanyang mapangumbaba ka at subukan ka. Ayun. Na maalaman kung ano ang nasa iyong puso, kung iyong gaganapin ang kanyang mga utos o hindi. Brother Timor, pinahintulutan po, talagang dinala siya ng Espiritu Santo para tuksuhin si Kristo ng dyablo. Bakit? Sapagkat si Kristo ay nasa katawang tao, nagpasubok talaga ang Panginoong Kristo para ipakita sa atin kung gaano at ano ang dapat gawin ng taong dadanas din ng mga tukso na gagawin ng dyablo sa atin. Tinanggap yun ng Panginoong Kristo para magbigay siya ng halimbawa kung paano tayo magtatagumpay sa mga tuksong mararanasan din natin na dinanas din ng ating Panginoong Kristo. Kapatid na Tibor. Amen. Pinahintulutan talaga yon sapagkat yung pahintulot na yon na ginawa ng Holy Spirit kay Kristo ay para ipakita sa atin kung ano ang dapat gawin ng isang tao sa kalagayan kapag dumarating ang tukso. Kaya si Kristo'y tinukso. Alam niyo po ba kung ano ang paraan na ginamit ni Kristo para wag siya mahulog sa tukso at para maging aral din sa atin ng mga taong tutuksuhin din gaya niya? May napansin po ba kayo roon? Ang ginamit po ni Kristo ay salita ho ng Diyos. Amen. Amen. Di ba, brother Opo. Ariel? Opo. Nagdebate sila salita ng Diyos ang ginamit Sabi ng diablo, pakinggan ninyo, balikan natin kung paano ipinakita ni Kristo yung pagsubok na ginawa sa kanya at tukso. Matthew Pakinggan 4. natin 4:1. Nang magkagayoy, inihatid ng Espiritu Santo si Jesus sa ilang upang siya'y tuksuhin ng diablo. Talagang sinadya yun. Kasi para magpakita ng halimbawa si Kristo, kapag dumating ang tukso sa atin, meron tayong halimbawang susundin at si Kristo ngayon. No? Verse 2, at nang siya'y makapang-ayunong 40 araw at 40 gabi, sa wakas ay nagutom siya. At ang manunukso ay dumating ang nagsabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay ipag-utos mo ang mga batong ito ay maging mga tinapay. Ito na. Dapat siya'y sumagot. Sinabi, nasusulat, Brother Tibor, ginamit ni Kristo yung mga salita ng Diyos. Hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ginamitan din siya ng dyablo, ng talata. Pakinggan ninyo. Yan ang magandang debate nilang dalawa. Oo, ginamitan siya. At sa kanya sinabi ng dyablo, kung ikaw ay anak ng Diyos, magpatihulog ka sapagkat nasusulat. Yun. Siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo at alalayan ka ng kanilang mga kamay, baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato. So yun po, Brother Tibor. Talagang ginawa talaga ni Kristo yun, na talagang nagpasubok siya at para ipakita sa atin ang paraan kung paano po tayo makaliligtas sa tukso ni Satanas. Amen. Amen po. Thank you po, Brother Oliver, sa napakagandang katanungan. At thank you, Brother Ray, sa napakagandang kasagutan. Ayan, tayo po ay oras na naman po, mga kapatid. Kung meron pa po kayong question, sa susunod na lang po ulit. Ay, Brother Ray, yung kanina palang question, nasagot na po ba yun? Yung kaninang sabi ko mamaya sagutin nyo. Yung tungkol doon sa tanong ni Sister Maricel, yung kaibigan ni Sister Geraldine. Oo. May tanong yata may sasabihin yata si Brother Ariel, nagtaas ng kamay. Sige po. So yung sino po yung lalaki nagtanong po sa atin? Hindi ko Si po Brother Oliver. Si Brother Oliver. Brother Oliver, para mas lalong maliwanagan ka kung bakit ganun ang magandang tanong mo at magandang sagot na ni Kuya, nakakasapat na. Para higit pang mas lumiwanag ng kaunti, basahin mo ang Desire of Ages, yung The Temptation.
para sa Desire of Ages, mababasa mo yung pinakabuong picture, yung ginawa ng na paglapit ng Espiritu Santo kay Jesus doon sa pagtukso. Makikita natin yung napakagandang picture po ng usapan nila talaga doon ni Satanas. Si Satanas kasi diyan nagkunwaring anghel pa. Nag-disguise talaga diyan si Satanas. Nalaman na lang ni Jesus na si Satanas yun nung narinig niya yung words na kung ikaw ay anak ng Diyos, itong bato gawin mong tinapay. Doon na lang natitik ni Jesus na si Satanas na yung nagsasalita, hindi yung angel na inaasahan niyang maglilingkod sa kanya. Yun po. Kaya makikita po natin yun sa Desire of Ages. Yun lang po, yun lang po. Maraming po salamat. Okay, Salamat maraming pong salamat. Okay, thank you po, Brother Ariel, Brother Oliver, sa napakagandang mga katanungan. Ayan. And tayo po ay sumapit na naman po sa ating pagtatapos. Maganda pa po sanang mag-extend pa, kaya lang po wala na po tayong oras. Kaya yung mga natitirang tanong po, pwede po sa susunod na lang po, sa Miyerkules po. Ayun. And Brother Ray, yung kanina nga po yung question na sabi ko, pakisagot na lang po mamaya. Alin po yun? Alin po? Medyo Yung alin po? kaninang, yung tanong ni Sister Maricel na mukhang nasagot na po yata siguro yun. Yung tungkol sa yung sa pagsabado, yung kanina. Medyo naputol ko kasi sabi ko mag-start na tayo mamaya na isa. Oo. Opo. Ganito yun. Hindi ko masyadong napakinggan kanina yung usapin kasi na-concentrate ako doon sa aking view, no? Parang narinig ko na meron yatang mga taga-church na umorder sa kanya. Ngayon ay doon lamang sa church magkakaroon ng pagkakataon ma-deliver niya yung mga order. So dinala niya ngayon sa church tapos dinistribute niya. Ang advice ko lang ganito mga kapatid, para maiwasan natin na tayo ay malayo doon sa kabanalan ng araw ng Sabat. Kaya sabi ni Sister Joy, hindi masamang dalahin mo yung order. Andun doon mo lang sila makikita, doon mo lang madidistribute. Dalahin natin. Pero kung maaari, huwag nyo kagad i-distribute sa oras ng pagsamba. After ng worship, Tama. halimbawa sa hapon bago lumubog ang araw o paglubog ng araw, at saka ninyo i-distribute o kaya iwan mo sa isang lugar. Elder, pwede bang itagubilin ko sa iyo ito? Ito yung order ng mga kapatid. Iiwanan ko sa iyo to ay ipakibigay lang sa kanila paglubog po ng araw. Di po ba? Pagkatapos marahil siguro, sister, kung Sabado mo i-deliver yung kanilang order, sabihin mo na sa kanila, okay, dadalahin ko order nyo ng Sabado, iiwanan ko ron pero kunin nyo paglubog ng araw. Di ba? So nasa arrangement yun, nasa pag-uusap naman yun Pagdating ng kabayaran, paglubog na ho ng araw. No? So magkaroon kayo ng arrangement para hindi maging mabigat ang araw ng Sabat. Kasi ganito, Brother Ariel halimbawa, dala ko yung delivery. Siyempre, excited yung mga umorder Pag binigay mo yung kanilang order araw ng Sabat, una-una, oras pa ng worship, iba na pag-uusapan nyo, ay, ang ganda naman ng ng order ko. Andito na ba, sister? Wow, ang ganda. Magkano to? O di wala na kayo sa Sabat niyan. Business na pinag-usapan nyo. Tapos nakita ka pa ng mga pariseyo, patay ka na. Matawa tuloy ako, sorry. Makita ka ng mga scribe at pariseyo, tulad ka na Nakita sa ka ng simbahan. scribe at pariseyo, naku, patay ka na dyan. Nachichismis ka na. Naku po, kawawa ka. So, ganon. Sister, arrangement lang yan. Pagka tumawag, sister, sige, mga kapatid, dadalayin ko ang delivery ng order ninyo sa church, pero kunin nyo sa hapon paglubog ng araw. Amen. Yung bayad nyo, ibigay nyo sa akin paglubog din ng araw. Ganun O kaya lang. ganito naman. O kaya ganito naman, puso naman ng GCash Bayaran nyo na ako sa GCash. Yun na lang. GCash na lang. May GCash naman na ngayon, mga kapatid. Pera, yan lalabas yung item na lang. Pagkat doon, distribute ka na lang ng item. Yung cash, bayad na agad by GCash. Para wala nang problema. Yun lang po yun. Opo, di ba? Maraming paraan. Sabi nga kung gusto mong hindi ka makaano ng Sabat, ang Panginoon, gamitin natin yung ginagamit ni Satanas. Gamitin din natin
sa Oo nga. mabuting paraan. Yan, di ba? Ayan. Sa mabuting paraan, gamitin natin yung style ni Satanas. Gcash! Yan. Para Gcash. pagdating doon, abot-abot ka. Oh, sister, mo ka naman yan. Tapos sister to na, oh, yan ang impudito mo. Yan ang tosino mo. Ganun lang ba? O, tahimik ka na. Huwag mo na i-broadcast, ano? Huwag mo na ibang tahimik ka na lang. O, yan. O, tapos na. Tapos Gcash, Amen. Gcash na lang. Ganun lang yun. O, Ayos. kasi pag nakita ka ng Pariseo at Saduceo dyan, patay ka talaga. Naku, magka-charge board ka. Amen. Ano pa Amen. talaga naman. Thank you po, Brother Ariel and Brother Ray, sa napakagandang pag-aaral. And sabi ni Sister Lilette, Amen, very clear. Thanks God, super naunawaan ko na. Amen, Sister Lilette. Ayan, maraming pong salamat. Muli, nandito na tayo sa sa ating pagtatapos, mga kapatid. Maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong pag-stay, sa ating napakagandang pag-aaral. I hope and pray na tayo po ay patuloy na nabibless araw-araw sa halos araw-araw nating pag-aaral. Ayun, maraming pong salamat sa inyong mga kapatid. And Brother Ray, ibabalik ko na po sa inyo ang huling takeaway and diretso na po sa panalangin. And pasensya na po mga kapatid, ako po ay mauunang umalis. Marami pong salamat. Huwag ka muna Wala Oo. mawala. pa ang oras. Bata ka pa. Yes, Thank you so, so much po. salamat, Sister Langging. Salamat. Thank you. Alright, mga kapatid, last final words, gaya ng sinabi natin, panghawakan po natin ang kaloob ng Diyos, ang banal na Espiritu Santo. 11:13 ng Lucas, idalangin natin sa Ama na tayo'y pagkalooban ng banal na Espiritu Santo. Amen. Para tayo ay gabayan sa buong katotohanan hanggang sa tayo magtagumpay. Maraming salamat. Tayo po'y manalangin, mga kapatid, bago tayo maghiwa-hiwalay. Ha? Okay. Nasa akin yung prayer, ano? Sandali lang po, lilipat lang ako sa ano yung prayer? Ama naming Diyos na makapangyarihan at ang tahanan ay nasa mga langit. Papasalamat kaming lubos sa inyong patnubay samantalang inaalam namin ang mga katotohanang itinuturo sa amin. Maraming salamat, Panginoon, natutunan namin kahit sa munting pag-aaral na ito ay nakilala namin at natutunan namin ang tungkol sa banal na Espiritu Santo. Siyang gumagabay, pumapatnubay, humihikayat, kumakatok sa puso ng bawat isa sa amin. Nagtuturo ng kabanalan, gumagabay sa buong katotohanan, nagpapaalaala sa amin. Salamat, Panginoon, sa Espiritu Santo na iyong isinusugo sa amin na kami paalalahanan, tawayin, nakakatawa ng pagkakataon. Tulungan niyo kami, Panginoon, na makapanatili sa amin pangyarihan ng Espiritu Santo at higit sa lahat, magbuhin kami sa aming pagkatao. Paanong namuhay kami sa lumang pagkatao sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng Espiritu Santo ay may kapangyarihang baguhin ang aming mga karakter. Sa oras na ito, Panginoon, kami po'y dumudulog sa iyo at nilalapit namin sa iyo ang pangalan ng iyong mga anak. Dalangin po namin si Auntie Amy sa kanyang kalagayan, karamdaman. Hindi si Mamang, hindi si Daddy Hero, si Joy, si Ronald, si Irene, hindi si James Santiago. Pinadalangin din namin, Panginoon, si Samantha, Ocasio, at si Camille Joy Aye, sa kanilang patuloy na paggaling sa kanilang karamdaman. Si Rosel Curay, na nagpasiyang magpapautismo. Panginoon, huwag namang mahadlangan ito ng kaaway. Sapagkat alam namin ang kaaway ay laging nakamasid magiging mga anak. Huwag namang mapigilan ang kanyang patuloy na pagtanggap sa inyo sa pamamagitan ng bautismo. Dalangin din namin, Panginoon, ang personal ministry na isinasagawa ng bawat isa po sa amin. Gayon din ang children's ministry ay dalangin namin
Dalangin din namin ang guidance and protection sa aming mga paglalakbay mga ministeryo. Dalangin din po namin ang anak ni Sister Princess Asitura na si Jonathan na ngayon po'y nasa banig ng karamdaman. At gayon din po, Panginoon, dinadalangin pa rin namin ang iba pang yung mga lingkod na nasa banig ng karamdaman. Tinatagubilin po namin siya sa inyo, ang kanilang kalusugan, ang kanilang kalakasan na muling maibangon sa karamdaman. Kaya di si Nanay Lote, at saka si Mama, at saka si Roland, patuloy silang pagpalain. Salamat po, basbasan niyo po kaming lahat, ingatan naman kami ng iyong mga anghel, hanggang sa kinabukasan ng magpakailanman, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen, Amen, and Amen. 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 Thank you. Amen. Thank you Amen po. po. Thank you sa lahat Maraming salamat po. Maraming salamat po at na-bless muli tayo. Thank you po sa lahat at tayo po magkita-kita muli sa Wednesday po. Amen. Thank you so much po.